Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi muna nating good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating pasalamatan, papurihan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na papurit, pasasalamat para sa Kanya ngayong umaga. Tayo po ay nasa huling linggo na. Last Sunday ng Agosto, bago ang Bear Months. 21 linggo sa karaniwang panahon sa kalendaryo ng simbahan. Last Sunday, huling linggo na. Meron ka pa bang hindi nagagawa o natatapos gawin? Huling linggo na. May sakit ka pa rin bang hindi gumagaling? May problema ka pa rin na hindi pagkakasunduan, na hindi natatapos at naaayos? Puno ka pa rin ba ng takot, ng lungkot, ng galit na hindi maubos-ubos? Basta mga kapatid, sa isang tunay at tapat na deboto at Kristiyano, gawin mo lang lahat ng tama at mabuting magagawa mo. Tandaan at panghawakan mo ito. Si Lord ang bahala pa rin sa iyo. Sagot ka ni Lord. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, sagot ka ni Lord. Alam nyo yung salitang yan, di ba? Minsan sinasabi sa atin ng ibang tao, sagot kita. Ako nang bahala sa iyo. Pag sinabing sagot kita, sasamahan kita, tutulungan kita, ililibre kita, pakakainin kita, sagot kita. Pero yung iba, marami lang talagang nasasabi, pero wala namang nagagawa. Hanggang dun lang, sagot kita. Pero pagdating na sa aktwal, kanya-kanya na. Alam niyo mga kapatid, kung pag-aaralan natin ng mabuti ang ginawang pagpili at paghirang ng Diyos ng mga hari sa lumang tipan, in the Old Testament, ang pagpili ng Diyos ng mga hari, ng mga leader, ay bahagi ng kanyang plano ng kaligtasan. Sa unang pagbasa natin ngayon, naitalagang hari si Eliakim, anak ni Hilkiah. Bakit siya piniling hari? Para turuan at gabayan ang mga tao. Tandaan natin yan. Kaya ka pinipili, kaya ka napili, may pinagagawa ang Diyos sa iyo. Ang Diyos ang nagbibigay sa kanyang mga pinili ng kakayahan, ng karunungan, at ng kabutihan para mamuno, para mamahala. Hindi rin ang mga piniling tao ang siyang laging nasusunod at pinakikinggan. Diyos pa rin. Ganun pa man mga kapatid, bawat taong pinili, inilagay sa pwesto ng Diyos, ay pinagkatiwalaan niya ng kakayahan, ng kalayaang magdesisyon, kumilos. Kaya ano ang sabi sa unang pagbasa? Si Haring Eliakim ay binigyan ng karapatang magbukas at magsarado ng pintuan. Binigyan sila ng kalayaan ng Diyos na kumilos. Hindi porkit ikaw ang pinili ng Diyos, inilagay ka ng Diyos sa pwesto, magiging parang kung tawagin ay puppet ka lang ng Diyos. Wala kang kalayaan. Wrong. Tandaan natin, ang bawat tao binigyan ng Diyos ng kalayaan.
Kaya wag mong laging sinisisi sa ibang tao ang hindi magandang nangyayari sa buhay mo. Wag mong laging tinuturo sa ibang tao ang mga pagkakamaling nagagawa mo. Lalo na kung matanda ka na. May tama kang pag-iisip. May kalayaan ka. At ginagalang ng Diyos yan. Kaya nga sana mga kapatid, ganito rin sana ang ipakita, ang ibigay natin sa mga taong napagkatiwalaan, nabigyan ngayon ng pagkakataong mamuno sa atin. Sabi nga, panapanahon lang yan. Sila ngayon ang binigyan, ang pinagkatiwalaan. Sa ngayon, sila muna. Sa mga nakatatanda sa atin, sa mga nakatataas sa atin, pero alam ninyo, ito ang kitang-kita. Gusto kong balikan ito sa mga nakatatanda. Kahit na ikaw ang mas mataas, ang mas malakas sa kanya ngayon, kahit na ikaw ang mas gumagastos at kumikilos ngayon, huwag mong kalilimutan, tatanda ka rin, mapapalitan ka rin, matatapos ka rin. At huwag kang magmamadali, huwag kang mang-aagaw ng moment ng ibang tao ngayon. Para pag ikaw at sayo na, hindi ka mag-iisa. Sana matutunan mo ring pumalakpak pag iba ang napipili, pag iba ang nananalo. Alam niyo po yung ating feeding program na iThursday tuwing Huwebes ng umaga. Nung Huwebes, 360 plus sila. Mga kapatid, napakaliit lamang po ng ating lugar para sa 360 plus na tao. Ang tanong, paano nagkakasya? Ito po yan, hindi sila lahat nakakapasok. Pero sigurado, lahat sila makakakain. Yung hindi nakakapasok, binibigyan na lang natin ng pagkain, pero kailangan na nilang umalis din. Pero yung iba, mananatili. May extrang drink, may extrang food. Kaya yung mga yon, nakaka-23 Huwebes na tayo. Hindi naman lagi sila ang nakaupo. Hindi naman laging sila ang nasa loob. Pero bumabalik at bumabalik pa rin sila sa mga susunod na Huwebes. Dahil alam nila, darating at darating na sila naman. Kaya katulad ni Pedro, na nasagot ng tama ang tanong ni Jesus sa ebanghelyo natin ngayon, sino ako? Sabi ni Jesus. Sino raw ako? Sabi ng mga tao. Si Pedro o si Simon ang nakasagot ng tama. At ang sagot niya, hindi galing sa sarili niyang alam, hindi turo ng ibang tao sa kanya, kundi dahil hinintay at hinayaan niya ang tamang oras at paraan ng Diyos para ipakilala rin siyang pinuno ng 12 alagad. Si Pedro, kahit may mga pagkakataong nagkamali at napagsabihan din siya ni Jesus, hindi siya nagpadala. Hindi siya nagpasira sa kanyang mga kahinaan. Pinili pa rin niyang manatili sa Panginoon. Mga kapatid, sa mga pagkakataon na pinanghihinaan ka na ng loob, na pagsabihan, na itama at pasunurin ang mga taong nasa pangangalaga mo ngayon, tumawag ka sa Diyos. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Siyang nagbibigay ng karunungan, kalakasan, at kakayahang kailangan mo.
Kaya nga, hindi lang katalinuhan, katapangan ang kailangan ng isang nakatatanda sa pamilya, ng isang leader ng samahan, ng bayan o ng simbahan, kundi tiwala. Tiwala, hindi lang sa kaya mong sabihin, sa kaya mong ipakita, kundi tiwala lagi sa paraan at panahon ng Diyos. Para ipaalalang pagkatapos mong gamitin ang mabuti at tama mong nalalaman, Diyos pa rin ang bahala sa kalalabasan. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, hindi man tayo lahat mailagay sa pwesto at matawag sa isang titulo, lahat naman tayo may angking karunungan at kabutihan para kilalanin at parangalan ng ibang tao. Tandaan po ninyo, anumang ipagkatiwala sa iyong pananagutan, samahan mo ng maraming dasal at mabuting asal. Muli, pag nahihirap, pag malabo, at nasasaktan ang isang katulad mo na matapat at maayos na namumuno, tiwala lang, sagot ka pa rin ng Diyos. Amen.